what do you think of the way Senator Ping handled this Blue Ribbon Committee investigation? Ito yung kanyang kauna-unahan, di ba, dito sa issue na to, nung pag-assume niya ng posisyon na yan. Well, definitely, una sasabihin ko, he's much better than yung dating Blue Ribbon Chair. Klaro, medyo mas klaro naman dito na he was trying to be more objective and he was trying to be as accommodating as possible doon sa mga... And also more thorough. More thorough. Pero ang problema, masyado yata naging accommodating naman. Ako, I think he should have stepped in to prevent some of the more self-serving interventions ng kanyang mga colleagues niya. But I suppose isa sa mga limitations talaga yun ng nagko-conduct ng inquiry ay isang body na yung ilang membro ay also under investigation. And sa totoo lang, I don't think he could have ruled na bawal kayong maupo dito. Mahaba pang usapin yun kung ginawa niya yun. Pero yung kanyang posisyon, at medyo nabother ako ng konti, yung sa sinasagot niya doon sagot niya sa tweet sa X na hindi, kasi dapat every person, citizen or senator should have the right to confront their accuser. Tingin ko medyo disingenuous yung posisyon na yon. Kasi unang-una, mga ordinaryong tao hindi naman nakakaharap sa isang Senate investigation para harapin yung mga accuser nila Kasi hindi sila senador. Di ba? Yun yung point. Madaming ibang mga pribadong tao na lumabas sa mga pangalan dito who are not there to confront anyone. Di ba? And, I mean, hindi necessarily mali yun. Dahil, inquiry in light of legislation, hindi naman to criminal trial. Pero ang point lang, merong kailangan i-acknowledge at kilalanin niya na merong serious advantage itong mga tao tulad ni Joel Villanueva at ni Jingoy Estrada na nakaupo sila doon. At kaya nilang mag-intimidate ng witnesses, barahin yung mga witnesses, magpresenta ng ebidensya na pabor sa kanila in the context of isang ongoing investigation. Ibang-iba yun. Hindi yun right to confront accuser. Pakialam na yun sa isang active investigation and attempting to influence yung outcome mo in your favor dahil membro ka nung body na nagsasagawa ng investigation. And I think medyo hindi tama yung ganong perspective. Kung yun nga yung kanyang perspective dito sa participation nito mga kasama niya dun sa investigasyong ito. Tsaka dagdagan ko lang, Attorney Barry, yung impact nun doon sa possible testimonies in the future ng possible whistleblowers. Kasi, teka, parang ayoko na yata magdawit ng senador kung talagang meron man akong alam. Kasi ito mangyayari sa akin Kumbaga, mape-pressure ako dito. Mako-confront ako. Diba? Ipapahiya ako siguro. I don't know. Basta nakakatakot, diba? Kunwari, miskilian naman ako, baka ito yung mangyari sa akin. Tsaka ako, ironically enough, ang napatunayan nung mga ginawa ni Senator Joel Villanueva at Senator Jingoy Estrada kanina ay sa sitwasyong ito, medyo ang hirap talagang habulin ng mga taong nasa puder. Kasi gagamitin nila yung kanilang posisyon, gagamitin nila yung kanilang access sa mga bodies na ito para depensahan ang kanilang sarili. Diba? Hindi sila magse-step aside, hindi nila hayaang magkaroon ng impartial na investigasyon. Sila ay gagamit ng kanilang pwedeng gamitin para depensahan ng kanilang sarili. Hindi ko sinasabi na guilty sila or anything like that. Pero sinasabi ko lang, maski inosente kayo, kaya nyong i-derail yung investigasyon ganito kaaga dahil ayaw na nyong magpatuloy pa. Yun yung punto. And definitely, again, naha-highlight yung imbalance between mga ordinaryong mamamayan na kapag naakusahan at nakasuhan ay naman sila magagawa. Talagang kailangan nilang dumaan sa proseso. At itong mga taong nasa puder na kahit mabigat ang akusasyon laban sa kanila, ito nga, bilyon-bilyon ng ninakaw, ayan, pwede pa rin pumustura at pwede pa rin pakialaman yung proseso to their advantage. Yun nga no? Tsaka ang isa ko inihintay dito, kailan kaya haharap itong Undersecretary Robert Bernardo? Diba? Kasi lumabas ang pangalan yan. Oo. Parang hindi pa yata nag-grill ito. Kasi, again at least naman itong Sir Erwin Tulfo, tsaka ito sina Kiko Pangilinan,
tinumbok itong si Henry Alcantara kanina. Pero kulang pa po yun, no? At hindi natin sinasabi na siya na dapat yung tumbukin dito. Tama na tinutumbok ito sina Bryce, i-test yung kanilang credibility, pero dapat lahat, hindi ba? At saka ito, no? Kailan kaya pasasagutin itong si Undersecretary Robert Bernardo? Kasi dun sa kwento, para bang very crucial, no? Yung kanyang role, especially dun sa pag-identify di umano ng mga proponents, hindi ba? Tama. Saka, yun na yung yun na yung parang, kumbaga, kung boss nila Bryce Hernandez si Henry Alcantara, yun pa yung mas mataas na boss eh. So, you would expect na yung alam nun, lalo na tungkol dun sa sino yung mga proponents, sino ba talaga yung makikinabang dito, mas malawak kumpara dito sa kanyang mga underlings na nakafocus lang naman sa isang maliit, hindi ba maliit, pero isang distrito. Ito pala, Attorney Barry. Hindi na maliit. Huwag naman sabihin ng iba, baka sabihin, nagagaling-galingan kayo, no? Kaya na kayo mag-investigador. Hindi naman po, no? Naisip ko lang din, no? Dapat matumbok din dito. Kasi pinag-uusapan natin dito yung layers upon layers, diba? Tsaka yung patterns of corruption. Diba, nandyan yung contractors, nandyan yung DPWH, tapos yung legislator, house member or senator. Sana palabasin naman dito sa investigasyon. Teka muna, sino ba itong mga senador na ito na nag-insert? Ibig sabihin, tapos na po yung proseso sa second reading, nag-insert siguro sa BICAM, baka doon sa small committee sa House. Small committee. Pangalanan lahat yan, hindi ba? Tapos, iugnay, teka, ito yung insertion nila, ito yung mga projects, ito yung mga goals, ito yung substandard. Diba? Para makita natin. Kasi hindi pwedeng sabihin ng senador, talagang naniniwala ako sa proyekto na yan, pero wala na akong alam dyan. Diba? Huwag naman tayo magaguhin dito. Mag-i-insert ka ba ng ganong kalaking halaga tapos hindi mo ipa-follow up? Kasi masugid ka nag-follow up Masugid kang nag-lobby for that money to be allocated. Tapos pwede bang matulog ka na lang tapos isipin mo, magagaling naman yung mga tao dyan, ma-implement yan. Pangalan mo nandun di ba? Una-una, ba't ka nga nag-i-insert, hindi ba? So sana palabasin yan. Kung talagang di ba? That would really test the credibility of this entire exercise kung palalabasin yung mga ganong detalye. And ako agree ako na kalokohan na maniwala tayo na sino mang congressman o senador ay hindi tututukan yung mga in-insert nila o yung mga project na alam nilang sila ang nagpasok. Huwag na rin pag-usapan kung pakinabang kasi baka sabihin meron tayong bias kagad na-assume natin meron silang kickback Sabihin mo nang wala. Pero di ba, ikaw ang nag-ano dyan Ikaw ang, kumbaga, naging pet project mo yan Ginawa mong focus yan, in-ensure mo makapasok. Ibig sabihin, importante sa'yo yan for one reason or another. Baka nangako ka ng tulay dun sa mga constituents mo, dun sa probinsyang yon at gusto mo talagang matiyak na maitatayo yun. So, imposibleng hindi sila nagpa-follow up dun sa status. Imposibleng wala silang alam na once pinasa na nila yung batas, yung GAA, wala na. Kalimutan na yan. Bahala na kung nakumpleto yan o hindi. Ayun, talagang ako, hindi ako maniniwala doon. Tsaka syempre, 15 yung yung mga top contractors na pinangalanan ng Pangulo. Sana lahat yun mabusisi. Hindi pwedeng mangilan-ngilan lang, di ba? Lahat yun, busisiin, di ba? Yung sa 15 top contractors pa lang yun. Tsaka huwag tayong matali sa nangyari lang in the last 3 years, 5 years. Kung 10 taon yan, ito, inamin na ng mga Diskaya, 2016 pa lang. Meron silang, nag-operate na sila. At kung tinignan mo naman talaga yung kanilang revenue statement, 99 million ng 2016. Pagdating ng 2022, 20.5 billion. Diba? Grabe, no? Grabe. Diba? Grabe yung talon. So, diba, parang, ang linaw na at least yon dapat tingnan At kung totoo yon para sa mga Diskaya, ang next question, totoo ba yon for all the other 15 contractors? Saan ginawa yung mga proyekto nila? At most importantly, sino yung mga nag-sponsor ng mga projects? Sino yung nagpasok ng mga budget para sa mga proyektong yan na ultimately napunta sa mga contractor na ito at nag-allow sa kanila ng kumita ng bilyones mula 2016 hanggang sa kasalukuyan. So, ako, yun nga kung gusto natin ng buong
katotohanan lumabas, yung buong kwento. At ito, sa totoo lang, hindi naman to malabas ito, hindi to maliit na bagay eh. Yung isang nakita ko ng post kanina, imposibleng ilang tao lang ang involved dito. Yung ganyang kalaking mga amounts na ito nga, sa Pilipinas, kumuha ka na lang ng mag-apply ka na lang ng simple lisensya, tatalong ka sa kung anong buta at kung anong mga hoops eh. Di ba? Susuot ka sa napaka-kitid na butas eh. Yan pa kayang ganyan. Di ba? Na ang laki-laking pera ang involved. Imagine niyo yung number of approvals at mga dokumento na kailangan pirmahan. So, talagang hindi lang ito ibaliit na grupo involved. Malawakan to at kung gusto talaga nating matumbok ito at maiwasan na ito in the future, kailangan talaga nating bulat-latin para maintindihan kung ano yung buong sistemang umiral na nag-allow ng ganitong level ng korupsyon sa ating pamahalaan. May nagpapaalala, September 21. Dadalo ka ba dyan sa malawakang rally na yan? Oo, definitely. Kasi at the minimum, para gusto kong makita na may madaming ibang tao na lumalabas at talagang hindi na matiis ito at handa nang magpunta sa kalsada para iprotesta. Pero bukod dun sa protesta, at tingin ko importante yun para maramdaman ng mga nag-iimbestiga, whether nasa Congress yan or nandun sa independent commission, para gawin naman nila ng maayos yung kanilang trabaho. Kailangan talaga nating tutukan eh. At kailangan bantayan yung process. Minsan nakakapagod panoorin, pero kung hindi natin babantayan at hindi natin pupunahin yung nakikita nating mga pagkukulang, ang worry ko kasi dito, pag lumipas ang enough time, pagod na mga tao, nalito na sa dami ng mga paikot-ikot itong kwentong ito, nalito na doon sa mga video ni Joel Villanueva, balik na naman tayo sa, sige na nga, ayan na lang natin. And then, 10 years later, ito na naman, magagalit na naman tayo dahil matidiscover na naman natin ang laki pala ng corruption sa gobyerno.